Sir, bakit? Ito na, pag-usapan na po natin mga kareaksyon. Pangulong Duterte, baka po mapauwi dahil wala pong mga testigo. Nako, nangangala pa ng testigo itong mga kalaban natin. O ito, ikukwento yan ni attorney isang attorney natin na DDS. Oo, si Attorney Delgra. Ito, pakinggan muna natin to bago tayo tumungo kay Attorney Delgra. Naku po, Pangulong Duterte, maaaring mapauwi dahil walang mga ebidensya, mga animal. Sir, bakit humihingi pa ang Office of the Prosecutor ng karagdagang ebidensya at nag-iimbita ng mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Ano ibig sabihin nito? Yes, June, para sa bahagi ng mga biktima ay sapat naman at kumpiyansa sila na sapat naman yung kanilang mga ebidensya na naisumite sa International Criminal Court o ICC kaugnay nga ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku po! Ito ang inihayag ni Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel ng mga biktima sa Manay War on Drugs campaign ng dating Yun! Pangulo. Mahigit 5,000 na ang piraso ng mga items ng ebidensya ang naipadala ng prosecutor. O baka yung mga ebidensyang ipinadala dyan, wala namang saysay. Baka hindi naman tinatanggap ng ICC yung mga ebidensya. Dahil nalaman ng mga prosecutor, yung mga ebidensya ay talaga mga falsifikado. Naku! O, tuloy po natin mga kareaksyon. Sa depensa para sa kaso ni dating former Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ito ang kinumpirma ni Attorney Conti sa gitna ng kahilingan ng Office of the Prosecutor ng ICC na imbestigahan ang kaso. Batay sa pahayag na nakalathala sa ICC website, nagsasagawa ng mga investigasyon ang Office of the Prosecutor ng ICC sa kaso ni Duterte sa pamamagitan ng pangangalap at pagsusuri ng mga ebidensya. Gayon din ang pagtatanong ng mga iniimbestigahang individual, mga biktima at Nako! mga saksi. Layon anila nito na maghanap ng ebidensya ng pagiging inosente o guilty ng isang suspect. Nako po! Pinutos din ng ICC sa Office of the Prosecutor na dapat pantay na imbestigahan nila ang mga pangyayaring makapagsasangkot at makapagpapawalang sala sa akusado. Kaugnay nito, nilinaw ni Atty. Conti na dati nang nakapost ang anunsyo na ito sa website ng ICC at ngayon lang inilathala sa dialekto ng Cebuano o Bisaya. Primarily targeted doon po sa mga nasa Bisaya o sa Visayas o kaya sa Mindanao, yung mga nagsasalita po ng Bisaya kasi siguro mas maiintindihan nila kung bakit humihingi. Nako, itong Conti na to, isa ito sa mga mga promotor ng mga, ka ba po Conti? Abogado ka ba ng mga CPP, NPA? Tanong lang, huwag ka magagalit. Tanong lang. Ng ganitong impormasyon or ng ganitong resolusyon yung ICC, kailangan po namin ng witnesses. Nako! Hindi ibig sabihin kulang ang ebidensya. Akong makita ko lang dito ay nagsisigurado at nagsisinop yung ICC. Hindi nagsisigurado, hindi nagsisinop. Kulang talaga ang ebidensya, konti nga ang ebidensya sa pangalan mo pala, konti na Meron pa ba? O ito ang Ayon pa sa abogado, sa ngayon ay naghihintay ng desisyon sa dalawang bagay. Kabilang na dito ang desisyon sa pre-trial chamber kaugnay ng fitness to stand trial ng dating Pangulo na maaaring ibaba ngayong buwan ng Enero. Tapos yung isa na nadesisyon na ng pre-trial chamber. Pero posible, dahil inakyat nga ng appeals chamber o parang Supreme Court nila, ay posible pa, kung sakasakali, mabaliktad, ito naman yung issue ng jurisdiction. Kaalinsabay nung kaso, meron pong ongoing na investigation pa into ang tawag nila, situation in the Republic of the Philippines na it related sa war on drugs. Kaya po sa ibang siguro nalilito, na paano na nga ba ito? May kaso, may investigasyon sa ICC, pwede pong magkasabay yan. Tama po, wala na. Litong-lito na po yung mga yan. Ito na. Kaya Atty. Delgra naman. Ako po, sinasabi natin yan Sinasabi natin talagang wala na. Ubus na yan. Ubus na yung kanilang kapangyarihan. Mahina na, wala na. Yun ang nakapagtataka. O, di ba? Kasi nakapagtataka sa akin na abogado dito sa Pilipinas. Kasi hindi ganun yung prosyesong legal at judicial process dito sa Pilipinas. Na mayroon sila mga tinatawag na application to be witnesses. Kaya napakamot ako sa ulo. Naku po. Kung wala pa pala silang testigo o kung meron man, kulang na kulang. Napaisip ako doon sa 30,000 killings na sinabi ng Rappler. Naku. Pakay o yung purpose. Why they posted that in their official Facebook page. Yo! Kasi nga, naghahanap pa sila ng testigo hanggang ngayon. It would appear to be that way. Kasi kung meron na nga silang mga testigo, kasi nga, nag-file na sila ng kaso,
on the basis of which the court issued a warrant. E di, ituloy na nila yung kaso based on what they already had and based on what they already filed Tama. sa ICC. Yun ang nakapagtataka na hanggang ngayon, naghahanap pa ng testigo. Naku Anong po. comment nyo dito sa bagong hakbang ng International Criminal Court or ICC? They're like, ano sir, no? Crowdsourcing witnesses on Facebook. Anong masasabi niyo, sir? Yung nakita ko na na post, Ano yan, crowdsourcing? Walang mga, walang mga... Halatang halata po kasi yan mga karyasyon, ganito po yan. Pinagmamalaki nila na si Trillanes daw ang nasa likod ng pagpapadala sa Pangulong Duterte doon sa dahil. Hindi po. Ang nangyari po dyan, wala naman talagang dapat ikabahala ang mga Duterte dahil alam po natin na dadaan niya sa due process. Paano po ang due process mga kareaksyon? Ang due process kasi ng pagpapadala ng isang ICC, masasabi natin dependent, mga kareaksyon dadaan mo yan sa local court. Kaya nga lang, bangag itong si Bongbong Marcos. Galit na galit kay Pangulong Duterte dahil siniwalat niya na isa siyang bangag at pinatibayan at pinatunayan niya ni Amy Marcos, isang kapatid mismo ni Bongbong, na si Bongbong ay talagang hayok na ayok sa Coca-Cola. Mga reaksyon, ito hindi nila dinaan sa local court. Dinerecho nila, ito namang isang, sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, na naglalaway ng mga banyaga na nandiyan sa ICC, na talagang naglalaway dahil kung wala silang itatrabahuin dyan, ay wala na silang pondo. Mga kareaksyon, dinala po nila ang Pangulong Duterte doon sa dahig na illegal. Ngayon itong punyetang ICC na ito, para lamang maging relevant at para lamang maging, masasabi nating, meron silang nililitis na high profile. Talaga naman, kahit wala sa hulog, kahit hindi dumaan sa due process, hindi makatarungan ang putangin ng mga yan na sinasabi nila na sila ang magbibigay ng katarungan sa mga naaapi. Hindi po makatarungan ang ginawa nila sa Pangulong Duterte. Ay talaga naman, pinagpiestahan po nila sa ICC ang ating Pangulong Duterte. and eventually, if they find probable cause, may kaso may file sa korte. Ibig sabihin, yung may file sa korte na kaso against itong taong pinailan na kaso, yung kaso niya would only be based on what was already built up by the police and by the prosecutor. Kasi yung sa trabaho ng police, factual. Ibig sabihin, maghahanap sila ng ebidensya. Ang trabaho ng prosecutor, they will appreciate yung facts, yung evidence. It can withstand the case that they will file. Okay? Now, that being the case, once that is filed, yun na yung mga ebidensya. Tama! Na gagamitin ng prosecutor to advance and prosecute the accused. Dito, sa ICC, iba. Nag-file sila ng kaso based on yung Office of the Prosecutor, nag-file ng kaso sa ICC, ibig sabihin sa korte, based on some allegations. Naku po! Allegations of extrajudicial, so-called extrajudicial killing during the time when he was mayor and then later on was president. Na-file yan. And in fact, according to them, may warrant of arrest. And that's the reason why that was the basis of, although wrongly implemented, that was the basis of General Torre and his team to arrest and bring the former president. Naku! Okay? Kung ganun man na meron na silang kaso, kung ano man yung ebidensya nila na na-file na sa korte, yun na yung gagamitin nila Tama. sa korte. Kaya itong mga post na ito, nakapagtatak na. In fact, I saw an earlier post last month na mayroon sila mga tinatawag na application to be witnesses. Kaya napakamot ako sa ulo. Sabi ko, wala, papalit silang testigo o kung meron man, kulang na kulang. Application for the witnesses. Ngayon, nag-hire sila ng witness. Magkano kayang bayad? Di ba baka makapag-apply ako dyan? Application para sa mga witnesses. Ano ba yan? Napaisip ako doon sa 30,000 killings na sinabi ng Rappler. Saan ba yun? So, attorney, 30,000 daw po yung kaso ng Pangulong Duterte. Wala pa yata 10. sabi natin na itong hakbang ng ICC Prosecution Office o Prosecutor's Office, ang meron lang sa kanila kwento, istorya, testigo Yun. wala. Sir. It would appear that way kung yun ang pakay o yung purpose why they posted that in their official Facebook page. Kasi nga, naghahanap pa sila ng testigo hanggang ngayon. It would appear to be that way. Kasi kung meron na nga silang mga testigo, kasi nga, nag-file na sila ng kaso on the basis of which the court issued a warrant, edi, ituloy na nila yung kaso based on what they already had and based on what they already filed Naku po! ICC. Yun ang nakapagtataka na hanggang ngayon,
naghahanap pa ng testigo. Sir, hindi ka nagtataka na yung hinahanap na yung pinapanawagan na na mag-testify, ang scope po na sinabi yung sinasabing violence on the war on drugs, ang scope po ay 2011 hanggang November 2011 until March 2019. 2011 hindi naman siya presidente noon, sir. Opo, yung initial list kasi ng mga allegation doon sa warrant, lumalabas na mayroong mga allegation doon of alleged extrajudicial killing while he was still mayor. And then there were also allegations when he was president. So I would like to believe that it would span about 9 years. But despite that, yun nga, over the lapse of so many years now, and with the alleged tens of thousands of incidents, bakit walang presenta at wala pa rin silang makitang testigo. Yun! Sir, in the light of the So, yun lang po ang nakikita ko rito na Opo. Sir, in the light of these recent developments, anong mensahe po ninyo sa Apo. mga suporta ni former President Duterte to the family and sa lahat ng sambayan ng Pilipino na hayagan po binabash itong naging hakbang na ito ng ICC Prosecutor's Office, no? At sinasabi talaga ng netizens na wala pala kayong testigo, wala pala kayong ebidensya maharap, dapat pauwi na ang former president sa Pilipinas. Sir. I like to put that in context, bago ako manawagan. Unang-una, nakita natin yung nawalang kasiyahan. Naku po! At sinasabi niya na rin, siya mismo, dalawang bagay ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte. He has assumed full legal responsibility kung ano yung ginawa niya, yung panunungkulan niya as President to address drugs and peace and order problem in our country. Maraming natuwa. Okay. Pero ang sinabi niya na rin na haharapin niya, kung meron mang kaso, may file, haharapin niya before a Filipino court tried by a Filipino judge. Yun! So, hindi na inaatrasan yan. Sige po. Okay na yan? Sir, ano lang public apela sa publiko. I thought okay na yung sinabi. My appeal to the public is to continue praying for the former president and to continue to support him hanggang sa dulo. Kasi alam natin na ito yung presidente na kahit na umalis na sa katungkulan bilang presidente ng Pilipinas, malakas pa rin ang suporta, malakas ang kumpiyansa. The trust rating of the president even after the elect office is still very high among Filipinos, which just confirm na kung ano yung mga ginawa niya as president, may malaking suporta ng galing mismo sa taong bayan. So, we can do no less but to pray and continue to support the former president. That one day, hopefully sooner, he would be back home in the country, alive, and among the hugs and embrace of his many supporters here in the Philippines. Yun! Ako, wala pa silang mga kareaksyon, wala pa silang mga testigo. Ayun nyo ako, magtetestigo ko. Isang maleta kailangan ko. Kaugnay po niyan, makakasama po natin si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Ay, ito na naman! Tama na, Cristina Conti, mga kareaksyon. Ano po ba kaya ang mangyayari kay Pangulong Duterte? Halimbawa, case-to-case basis lang po ito, mga kareaksyon. Mag-comment po kayo sa comment section. Halimbawa, manalo si Sara Duterte sa 2028. At nandun pa rin ang Pangulong Duterte, buhay. Lumalakas, imbes na umina, lumalakas ang kanyang katawan. At sa panahon ni VP Sara, biglang napauwi ang Pangulong Duterte. At dito naman si Bongbong Marcos ay pinasok na dyan sa rehabilitation. Halimbawa lang, kasi sabi ng kapatid niya, bangag eh. Na pinasok sa rehabilitation, kasama niya yung kanyang asawa, tsaka yung si Mr. Tubig. Ay, ibang usapan yun. Hindi rehab. Mga kareaksyon, mag-comment nga po kayo sa comment section, mga kareaksyon. Kung talagang maraming makakasuhan dyan sa pagkakakulong ng Pangulong Duterte dyan sa dahig. Pinangungunahan po ni Bongbong Marcos, dalawang magkapatid na Remula, si Anyo, si Defense National, DND Gibo Teodoro, di ba? At siyempre naman nandiyan si Marbil at saka si Torrete. Shukran, God bless you all. Duterte. Naku, mga reaksyon, yan ang sinasabi natin.